Ang problema nito, ang nakikita nila, ang patay ng mga kriminal. Well, how about the victims on the other side? Bakit hindi ninyo tignan and see what these criminals have done to our children, to our wives and daughters? May listahan kayo. Ang listahan ninyo doon sa namatay, hindi ba kayo maligaya niya, wala ng kriminal? Pero pag tinry mo dito, ilan ang patay na inosente, pati pulis ko at sundalo na mamatay dyan. Baka akala ninyo kriminal lang. So that is my lamentations, and I just want you to hear. In my 5 years in office, we made real change in governance. Again po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, ito po ay kahilingan ng lahat ng mga gustong makarinig bilang isang psychic tarot reader. Ibabahagi ko po sa inyo kung ano po ang nakikita ng ating tarot. Again po, for entertainment use lang po ito. Wala akong kinikilingan or kinakampihan. Kung ano lang po ang makita ko sa tarot, yun po ang babasahin ko. Ito po ang tarot. Ito po ay aking babalasahin. Balasa, ayan, nakikita nyo po binabalasa ko. At ito po ay i-divide ko sa tatlo. 1, 2, 3. Sa tatlo pong, may pa. Yan. Sa tatlong baraha, ngayon po ay aking kakatukin itong isang baraha na nasa kaliwa ko at itong kabila naman ay nasa kanan at gitna. So, since ako po ngayon ang babasa, sana po again and again, for entertainment use lang po sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ating politika at sa ating panahon. At kung ano talaga ang nakikita ng tarot, ito po ay babasahin ko lang. Dito po sa parting ito, aking kaliwa, ay ikakatok ko or hihilingin ko sa tarot ko ang pangalan ng ating dating presidente na si Duterte. Hindi ko na po sabihin yung buong pangalan kasi kilala naman na dating presidenteng Duterte. Pakita mo sa akin tarot kung ano ang mangyayari sa kanya. Ito po. So, unang babasahin ko po ay ang nasa kaliwa ko. Kung saan sinasabi ko, ipakita mo sa akin tarot kung ano ang nakikita mo kay dating President Digong Duterte. Kita nyo naman po ha, babasahin ko at i-interpret ko po. Nakikita nyo po ito. Ito ay isang pag-asa na hinahawakan niya dahil may star siyang hawak. Ang ibig sabihin po nito, maaaring sa isip ng dating presidente, ay ang hinahawakan niya ay ang liwanag. Ano yung liwanag na yun? Yun yung kanyang paniniwala. Yun yung nais niyang iparating na liwanag. Gusto niya ng kaliwanagan sa lahat ng nangyayari. Yan po siya. Gusto niya ipaliwanag, iparating, kaya binibigay niya sa universe. Binibigay niya sa universe ang paliwanag, binibigay niya sa universe ang lahat ng sitwasyon. Siya ay nasa hangman. Bakit hangman? Delikado? Kasi maaaring mabuhay or maaaring mamatay siya. Ito po ha. Ito po ay sa side po ni ang ating dating presidente. Ito po ay ini-interpret ko. Maaari siyang mabuhay, maaari rin siyang hang siya, mamatay. Yan po. Tatlong malalaking problema ang ibinabato sa kanya bukod doon sa alalahanin na alam naman natin na po mapalibot sa sinasabi nating politika. Ang una, yung tunay niyang karamdaman, meron siyang physically health na danger, yung diabetic niya or yung dugo niya, plus yung sistema ng kanyang tiyan, kaya nakaganon. Pati na yung stress, yan po. So, dito, maaaring mag-suffer ang health niya sa ngayon hanggang sa mga susunod na sitwasyon dahil sa sobrang stress. But not only that, maano dito kasi is yung kalusugan niya sa pag-iisip na marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong iparating sa mga tao, pero hindi nga niya may iparating kasi nga ayaw niya, sinasarili niya yung mga bagay-bagay na problema ng kanyang kalusugan para sa ikabubuti nitong nakahigang ito, itong espadang ito,
Ibig sabihin itong espadang ito is gusto niyang ilaban kung ano yung tama. Ito ay isang babae. Anak niya to. Alam naman natin na may anak siya na lumalaban. Actually, kung pakikinggan lang po dito, ang kutsilyo o ang espada na ito ay paglaban sa hustisya. Nilalaban nila ang hustisya at kung makikita nyo po ang hustisya ay pantay. So, dito makikita nyo po na talagang ang politically dimension nila is hindi lang siguro po makita ng karamihan o yung iba nakakakita na ng katotohanan pero ang gusto nila ay patas na laban. Ito po, ayan, nakita nyo. Again po, binabasa ko lang po ang interpretasyon. Isang babae, kadugo ito. Pangalawa, yung hawak niyang espada is paglaban. At ang timbangan ng hustisya. Gusto lang po nila ay hustisya at katotohanan. Yun ngayon ang nagpapalakas ng loob kay Tatay Digong. Kay dating President Digong. Ngayon, ang nandito po is, kailangan lang po niyang malampasan ni President Digong itong health na to. Kasi, maaakusahan siya, maaring madala siya sa isang lugar, ayan nga po, itatravel, pero, at the end of the day, may isang himalang mangyayari kasi. Gagawa siya ng isang malaking history sa Pilipinas. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari ngayon, sad to say po sa mga wala akong kinakampihan, binabasa ko lang po ang tarot. Sad to say, sa bawat bato na ibabato at ipupukol sa ating dating Presidente Duterte, ay pag-angat naman at pagbango at pag-usbong ng kanyang political career. Mawala man siya sa mundo, hindi ko po sinasabing mawawala kasi sa edad po talaga niya at sa stress na dumarating sa kanya, anything can happen. Mawala man po siya sa mundo, may magkikipaglaban para sa kanya. At ang masakit po, maaaring ang kanyang, kung ano man ang mangyayari kay President Duterte, vice versa, magkokos ito ng isang history na maaaring pumangit ang tingin sa politika ng Pilipinas. Kaya sana mapag-isipan ang lahat. Magkakaroon siya ng suffering sa health, una sa sugar, pangalawa, stroke, and heart failure. Pero sabi ko nga sa inyo, maaaring may kakampi sa langit ang ating presidente o sa universe kasi may surviving factor na darating at hindi ko makita kung ano yun kasi surviving factor pa lang. Nakakalungkot man pong isipin pero marami ang nagdidiwang ang akala nila ay mapapabagsak nila po ang ating dating presidente. Ito po ang tarot. Mababaliktad po ang sitwasyon. Kaya sana po ako po ay nananawagan sa lahat. Wala po akong kinakampihan. Pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Dahil baka po dumating ang time, lahat ng ginagawa nila sa ating dating presidente ay bumiram na bumalik sa mga tao na nagsasaya ngayon. Hindi ko po alam ito eh. Ito ay pagsasaya na biglang babaliktad. So, nakikita nyo naman po ang pagbabasa ko ha. Wala akong kinakampihan. Nagbabasa lang ako according to my tarot. Isang tao na napaka-impluwensya ang talagang hindi aalis sa tabi ng presidente, dating presidente Duterte. Isang kaibigan ito na talagang at hindi lang isang kaibigan, may 4 na malalaking taong kaibigan na bumibilib sa kanya na maaaring sumuporta hanggang dulo. Sabi nga nila, may mga bagay na nagagawa ang mga sitwasyon. The fool, ibig sabihin nito, ang ating gobyerno ay may dapat pag-aralan sa ginagawa nila. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to, kung sino itong mga nakaupo po ito. They are making fool of everything. But at the end of the day, the universe will tell that everything happened will cause another big problem po. Yun lang po ang nakikita ko. Kaya baliktad siya. May liwanag po na makakamtan ang lahat kung isasaayos lang na walang makikialam
ng mga batas sa ibang lugar. Ito po yun. Liwanag, ito yung mga batas yan, kaya ganyan yan, hermit. Mga naghahanap ng lunas. Kasi po, magiging cause ito ng pagkagulo ng isipan ng buong mamamayang Pilipino. So kung ano man ito ay hindi ko po alam. Tagabasa ako. Kung mamamatay daw po ba si President Digong, ang sabi dito, may pagdadaanan siyang health na napakatindi. Pero yung kamatayan, nakita niyo po to, death. Ayan. Maaari po, kung hindi niya malalampasan ang emotional stress, may kamatayan pong darating sa ating dating Presidente Duterte. Pero yun po ang pinakamasakit. Sabi ko nga po sa inyo, again po kailangan niyang malampasan ang kanyang stress at diabetic at ang heart. Kasi nga po, maaaring may dumating sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maaaring pag hindi matanggap ng katawan, hindi na kinakayanin, bumigay ang kanyang katawan, magkakause into death. Yun po ang tanong sa akin kung mamamatay. So, ipine-explain ng cards. Ngayon po, nakita niyo po ang baliktad na talking of swords. Hindi po natin masasabi dahil for every death na mangyayari, for every ng mga Duterte, they will make a big history to our country. Na maaaring sa halip na pagbagsak ng Duterte ay pag-angat ng mga Duterte. So, pag-isipang mabuti. Okay, tapos na po tayo sa ating presidente. Siya po ay marilitis. Totoo, marilitis po siya, lumabas dito. Pero, may apat na malalaking konstitusyon or batas or mambabatas or mga kilala o mahawak o presidente ang talaga namang magbibigay ng tulong dahil alam nila na karapat-dapat daw pong tulungan. Yung po lumabas sa tarot. Dito na tayo sa ating natitirang sa government na to, sa government natin. Ito po ay kay dating president. Ngayon po, ito na po yung gobyerno natin. Hindi natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap. Gobyerno natin sa pamumuno ng ating president, Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot ko ano nakikita mo. My gosh. Sana may isang nasa ating government. Sabi ko nga po sa inyo, kaibigan ako, wala akong kinakampihan. Sana may nakakarinig sa ating gobyerno. Stop everything. Or it's either way. May malaking problemang darating sa bansa. At kailanman, hindi na makukuha ng ating hindi na makukuha ng ating gobyerno ang puso ng tao. So, magli-lead ito into something danger para sa mga mamamayang Pilipino. So, sana may nakakarinig na nakaupo na pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kasi ang puso na sugatan, ito po ay bumabaliktad. Ibig sabihin, kahit galit kay Duterte, magiging maka-Duterte. Sinasabi ko lang po yung totoo kahit ayaw kay Duterte, magiging gusto na si Duterte. Kasi they see something na parang puso na po ang nagdidikta. Ayan. Kaya ang ibig sabihin po nito, pag-aralang mabuti ang bawat move. Kinakailangang maisip nila kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ayan po. Again, ako po ay nagtatarot lang. Kasi nakalagay dito ang isang hari na bumabaliktad. Ang ibig sabihin, lahat po ng nangyayari ngayon dito sa isang tinarot na kay President Duterte ay itatanggi po ng hari. So, it means na kung si President po Marcos ibiblame ng mga tao, babaliktad naman siya. Sasabihin niya wala siyang alam, wala siyang kaalam-alam. Yun po ay, ayan po, masakit man po ito, pero ito po lumalabas sa tarot. Kasi isisisi ng mga taong bayan yan, lahat sa ating gobyerno. Sino po ba ang namumuno sa ating gobyerno? Di ba ang president? So, itatanggi naman niya, kaya siya nakabaliktad at hindi niya aaminin. So, wala tayong alam kung ano yung totoo doon, kung oo o hindi. Pero, ang nakalagay nga po dito, ang galit ng tao mapupunta sa ating presidente, itatanggi naman niya.
So, dapat pag-isipang mabuti ang bawat galaw po. Hanggat maaari nga, stop muna, ceasefire. Naku, baliktad ang mangyayari. So, magkakaroon po ng economic crisis. I don't know kung bakit ito lumabas. Magkakaroon siya ng ekonomiya. Mag-go-over na crisis. Mag-overflow. Ang lahat ng problema, hindi ko alam. Pati ang tubig. Mag-overflow sa kamay. Ibig sabihin, hindi po ito, kabaliktaran ito eh. Hindi ito ang kaginawaan. Ito ang downfall ko. So, kinakailangan pong mag-ingat lahat ng nandito, sa pasya dito sa kay dating President Duterte kasi mababaliktad po ang sitwasyon. The universe will talk to itself. Ibig sabihin, kakausapin ng universe ang sarili niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ba ay dapat kong ibalik sa mga tao na naghusga dito? Dito po. Dito. Ayan. Kaya siya nakatayo eh. O ito ay maglilikha ng isang maging magulong Pilipinas. Yan po ha. Binabasa ko po. Again, wala po akong kinakampihan. Ako po ay pantay. Hindi naman po. Ako po ay psychic reader lamang. Ayan. Nakita nyo po ito? Ito po ay ang pamamahay. Ibig sabihin, isang plano, isang pamamahay na maaaring nagre-represent yung pamamahay sa isang gobyerno. So, maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno ang mga nangyayari ngayon sa ating president, vice president. Ay, nalilito na ako kasi natetense na. Sa ating dating president. Okay? Maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno na malaking malaki. Pati ang construction ng gobyerno, pati ang ekonomiya, maapektuhan po. Even our financial matter in the Philippines, pati ang kasiyahan po ng mga tao maguguluhan. At worst to worst scenario, gumagawa sila ng isang magandang panlagay sa history ng Pilipinas. Hindi nila. So, ibig sabihin, kung ano man ang gagawain nila dito sa taong ito, magre-reflect ito na isang history ang magagawa ng isang Duterte. Mare-record ito at makukuha niya ang masa. Ayun po ha. So sana mapag-isipang mabuti. Wala akong kinakampihan. Kung ano lang ang nakita. Ito si Martin Romualdez ha, dapat isunod na nila. Nauna pa kami. Senator, any statement, Sen? Cholo. Sen, any statement? Uy, may galingan ito. May statement. Sabi na ako, si Martin Romualdez, dapat isunod na nila. At saka si Cadante Marcoleta, sandali lang sa ospital, si Manny Bonoan, 2 buwan na. Sen, ikaw, Senator. Ikaw, Senator, may statement po. Isang policeman. Huwag na ito. Turod mo na. Nag-testimony po sa sariling district. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang problema nito, ang nakikita nila, ang patay ng mga kriminal. Well, how about the victims on the other side? Bakit hindi ninyo tignan and see what these criminals have done to our children, to our wives,
and daughters. May listahan kayo. Ang listahan ninyo doon sa namatay, hindi ba kayo maligaya niya, wala ng kriminal? Pero pag tinry mo dito, ilan ang patay na inosente, pati pulis ko at sundalo na mamatay dyan. Baka akala ninyo kriminal lang. So that is my lamentations, and I just want you to hear. In my 5 years in office, we made real change in governance